Opinion lang, para iboto natin ng BBM senatorial lineup, isang requirement is dapat sabihin nila na Mr. President mag-blood test. Sir, ganito lang po yun para sa akin. Kung ikaw ay nasa lineup ni BBM, hindi na kita iboboto. Bakit? Ano akala nila? Makakalusot sila? Gusto ni, yung tipong, ay, sige, sasama muna ako sa lineup ninyo. Tapos pagka nanalo na ako, saka ako babaliktad uli. I've seen so many promises like that na hindi na natuloy. Pagka bumalik na lang sila, doon na ako magre-restore ng tiwala sa kanila. Alam ko na merong iba na DDS na para sa kanilang political survival ay lumilipat sa ibang partido. Gets ko naman yon. Politicians kayo and you want to survive and you want to continue in power because you think that you can make change. Assume natin na good faith yung kanilang kagustuhan na yon. Sige, maniniwala lang ako pag nagbalik loob ka na. Dalion, he says, siguro maglalagay na ng presidential guard yung libingan ng tatay ni Junior nang sa sinabi ni VP Sara na hubayan. As if they could stop her. Sabi ni Valerie Ruth Panopio, ang cheap ni G, he makes mura for the sake of making mura and not an expression of exasperation or indignation. Ma'am Adelia Sanglitan says, sama din ako magkukay, malapit lang po kami sa libingan. Hashtag we deserve better. Hashtag Duterte pa rin. Milbert Laurente says, Ma'am, pa-shoutout following from Kuwait. Take care always, DDS solid. Hi po. Sabi ni Paul, under Constitution po ba kung sakaling hukayan ano? What do you mean under the Constitution? What does that mean? Are you saying is it constitutional? Ha? Na ano? Ito yung tanong ko. Do you honestly think she'd actually do that? Saka na natin pag-usapan kung constitutional yun. Because you don't even have to go that far up. First, you will ask if it is legal. And yung constitutionality, that's the last one that you ask. Kasi kung constitutionality yung tanong, hindi yung act itself, pero the law that allows it. Yun yung kini-question. Sabi ni Joe De Lima, YouTube, good noon. Press briefing ni VP, wake up call sa mga military and police, sila na lang ang paraan. What do you mean? Alec Hinsey says, binilihan ka raw ng magarbong sasakyan kasi daw naawa siya sa'yo. Kasi bulok na sasakyan mo, ganyan daw siya kabait na kaibigan mo. Sabi ni Alec Hin. Tapos inano mo pa, inilagay mo pa dito. Diba? Hindi na nga natin binabanggit para hindi siya mabigyan ng press. Ma'am Bicolanang makulit says, panood ko na po yung PMA na napahiya. Di man lang nagkunwari na lang na, Totoy, I can't give you this watch because it has sentimental value, but I can buy you another watch. Or give you another one. Kasi nga, it's a test of your character. Not how you react to questions like that. Baka ayaw ibigay ni B yung relo niya, doon nakatago yung stash na, grabe ang liit. Emiliana Del Rosario says, di na po ako nakikinig at nanonood ng Karambola since nawala kayo, sabi ni Ma'am. Thank you. Parang hindi ko alam. Parang pag nagsabi ako ng thank you, para naman akong nampapahiya ng mga co-host ko. pero thank you pa rin po. Sabi ni Spicy HK, sabi po ni VP, wala tayong president, vice president lang pinakapantaas para sa kanya. That it's okay if we have a president, but for her, wala daw. Yes. Thank you for reminding me of that. That kind of passed me by, but yeah. Sherwin Red says, naging one-time BFF niyo si Gadon, di ba po? So bakit ka galit? Bakit ka at nakatatlong exclamation point? Yes nga, pero siya nga po, yung hindi BFF, magkaibigan kami, yes. Dati. But, natapos na yung pagkakaibigan na yun. Kasi siya nga ang nag-attack sa akin. So, bakit ka galit? Bakit ka nag-i-insist ng mga ganyan? Is it somehow my fault? Is there something wrong with that na meron kang kaibigan pero hindi mo na kaibigan? Meron mong masama doon? What are you trying to imply? Merong mali siya yung sinasabi mo na parang gusto mo na mahawa ako dito sa isang taong to simply because we were friends bago siya nabaliw. Pao said, so sino na talaga ang totoong opposition kung si Lenny ay sumanib na rin kay BBM? Pwede na ba nilang sabihin na opposition sila? Tama naman po kayo, hindi na sila opposition kasi andun na po sila. Yag says, dati kasi si Tatay Digong nagbigay ng relo kaya siguro akala niya ganun din si Junior. Kung sino pa yung di mayaman, yun po pa ang mapagbigay. Yung mayaman o alta, sila pa yung selfish. Ande Cotejo says, ingat po lagi sa paglalakbay mo. Sana darating na ang karma sa mga gahaman
sa administrasyong ito para giginhawa na tayo sa ilalim ng kadiliman. Paul Alfred Villa Alba says, "Good afternoon, attorney. Nasa batas po kung sakaling hukayin ng tatay niya. It depends on the circumstances." Okay? Wala kasing batas. Ang batas tungkol sa exhumations, sa totoo lang, lahat ng batas when it comes to burials, except for those sa libingan ng mga bayani, pertain to public health concerns. So, ganun din sa exhumations. Pagka merong exhumations, usually, kailangan niya ng permit. Pero, what I don't understand is why you would ask something like this when it is clearly a statement of hyperbole. So, why are you taking a hyperbolic statement literally? Kayo po ba ay naghahanap ng mali sa sinabi niya? Kasi nga, kung hyperbolic, it means it's a figure of speech. And taking a figure of speech literally will of course give you a different meaning. Sabi ni Lala, sorry ha, ano na ba ang ginawa ni Gadwa? Nabawasan na ba ang mga mahihirap at nagugutom magtrabaho muna siya, wag puro payaman. Ay, oo nga pala, dun sa nag-i-imply na dati kong kaibigan si Larry Gadon and saying it with malice, isipin nyo naman si VP Inday at saka si Amy magkaibigan. As per VP, sabi ni Happy Fam, pinag-aaralan na ang 5 constitutional violations ni BBM. Sinabi ba niya yon? Ang sabi niya, may listahan siya ng ganon, pero papasa ba ito sa House? So, hindi niya sinabing pinag-aralan, past tense. She really studied the law on impeachments. Sabi ni Cecile, it's very impressive to the highest level how the Dutertes put their heart to be of service to the people. That's why we love them, that we wanted them, hindi naman past tense, want them to stay in power forever. Sabi ni Grace, I don't think sasabi si VP Lenny kay BBM. But I think they will, one way or another. Pwede nilang sabihin, critical collaboration. Fender says, huwag na tayong bumoto ng may ginto sa bibig, lalo na kung nakaw. Mahirap bumoto, so walang pakialam sa mga ordinaryong tao. Binoto natin sila para manilbihan tayo, para pagsilbihan tayo, kaso mapapasama pa ang bansa. Candy Cato says, madami dyan sa mga politiko karamihan sa kanilang bahay muna nila, bago bayan, sa kanila bahay muna. Huwag na ring iboto, sabi ni Ma'am Christine, yung mga nakaposisyon na noon tapos walang ginawa. Ngayon tatakbo uli, may promises na naman. Di nga nagawa ng paraan nung nakaupo, ba't ulit pa? Example, bam. Sabi ni J. Matthew, sabi ni Saba, sila daw ang tunay na oposisyon. Si BBM nga kung makangiti ka, si Bam nga kung makangiti kay BBM, akala friends sila. O nga, no? Ma'am Lynn is asking, wala ka pong start. Dito sa Luminous, tinrattle na naman po kami. So doon po sa Trixie Cruz Angeles na page. Page po not personal account. Ma'am Eri says, nakakagigil pagkabudol sa amin, sa pamilya ko. Nung botohan panay pa, ang tawag ko sa kanila, botohan. Grabe ang panliligaw ni Aimee at yan si BBM Kapalmox. Uy. Pederino says, dapat siguro, instead na relos ni BBM ang hiningi ng student, sana yung bag na lang ni Kong Kimbo. O kaya yung Fendi. Michelle says, ibinilik na naman ni VP ang nangyari sa KOJC. Ayan, totoo yan. Yung sa barangay, yung pinagpupukpok. Alam nyo, kasi, totoo yan. Ang sama ng loob ko nung nakita ko yan. Totoo yan. Taga-Tamayong, nagpapatunay lang talaga na si VP Sara hindi nakakalimot. Tama, kasi ang sama-sama nun. Alam nyo, yung mga, in fact, yung pagsugod sa kanila, natutulog yung iba doon, yung karamihan ng mga yun, kasi alangan na oras yung pinasok. Tapos wala sila, ibig sabihin, helpless sila. These people have no arms, no means to defend themselves. Ayun, pinagpupukpok sila. Ayun, ano ang justification nun? There is nothing in the rules sa PNP, sa rules of engagement, that allow them to use acts of force on the helpless. At saka wala man lang warning. Usually sasabihan mo muna sila, wag kayong gagalaw, wag kayong ganito, taas ang kamay, di ba? You give them the opportunity, hindi yung basta bigyanin yung pagpupukpok. Sabi ni VP Inday, isang tao lang hinahanap ninyo, bakit yung 30 pinukpok nyo? Bakit yung 100 tinakot ninyo? Leslie Malto says,
Galing niyang sumagot ng mga tanong as in punto por punto, walang pinalagpas. If may need balikan, binabalikan. Maisog TV says, yung mga trolls pag makapagtanong akala mo, ha, porket ba kaibigan dati, wala ka na bang rights kumalas? Oo. Sabi ni Mary Ann Reyes Hugado, ha, natawa ako sa baliw, bobong baliw. Sabi ni Ogie, ay hala, parang totoo ito. Si Arnold Clavio na ang nagiging kamukha na ni Daphne. Yung buhok, grabe. Nanay Lita, the adventurer, said, it's not about the watch, it's the character of the president. Exactly what we said. Sabi ni Dika Pasisil, two problems sa Relo issue. Number one, why flash your extravagant lifestyle? And number two, very immature and insensitive response. Heads up lang po, medyo low bat tayo ngayon. So, kung mamatay, we will be back kasi pupunta tayo sa EDSA Shrine. Noel Del Rosario said, pag pinipihit ko ang dial ng AM radio, nilalagpasan ko ang DWIZ. Lalo na ang karambola. Sabi ni Ma'am Surya, lahat ng news, VP Sara, ay thank you. VP Sara, ang laman, ang daming tanggol kay BBM. Ay nako. Well, ako naman, expected na yan. Pero maraming salamat sa heads up. So, alam na natin, ang mainstream ang ganyan. So, anong gagawin natin? Aba, tayo ang maglalabas. Yung mga ayaw nilang i-report, yun ang dapat nire-report. Yung ayaw nilang ipalabas, yan ang ipapalabas. Because that's exactly what we should be doing, di ba? Dapat we check the excesses of government. Now, normally, yung media, yan dapat ang ginagawa nila. And if they don't do their job, then that's up to us. Buti na lang ngayon, ay meron ng pagkakataon through social media. Sabi ni Ma'am Christine, come to think of it, si Gadon lalong nagpo-project from his Bobo call out to him saying Sarah doesn't bring anything to the table. Rakistang Kusinero says, I'm from the North, Ilocano po ako. Maraming Ilocano ang tahimik lang at sobrang dismayado na sa admin na ito. Nabudol talaga tayo. Maraming Ilocano ang pro Duterte. Tahimik lang talaga kami. Jimmy Tolentino said, hi po, naka-story sa akin ang favorite line ni VPSD. Hindi marunong ang presidente, kasalanan ko ba yun? Ann Cabral says, yeah, are you still friends with, who is Attorney Ke? Hello, obviously hindi na. Hindi ko naiintindihan why there are people asking questions that have such very obvious answers. Ha? Bakit? Ano yung purpose ninyo? So you can run to Larry Gadon and say, oy, sabi ni Attorney Trix, ganito. Hindi ko nga siya pinag-uusapan na. I mentioned it only because VP Inday mentioned him. Ian MG says, by saying she has a list of 5 impeachable grounds for BBM is a very smart move. Kung i-impeach man siya ng Congress, she can make public the list for people to clamor. Pwede. Gilan TV says, what if kaya pala namatay yung dating, huwag naman po yung tungkol sa patay. Si BBM, sabi ni Ma'am Christie, may listahan dito ako ng mga impeachable offense niya. Pero sa tingin ninyo, kung papasa dyan sa House, of course hindi. Tats Bariga said, BS and drag me to hell ang word of the day. Lolong Yang says, Duterte pa rin. Sana this midterm elections, walang daya ang mangyayari. Sarap sana bago magpasko si VP Sara na ang presidente. At ang new POTUS this November, isuportahan niya si VP sana. You know, we don't need outside countries to support or not support when VP Sara becomes president. We can continue, however, to craft and evolve our independent foreign policy. Castiel says, ang linyahan ng mga bashers ngayon ay di pang presidente si VP Sara dahil sa ipahukay statement niya. Hyperbolic statements, bawal, kaloka. Big deal. Anong gusto nila? Sabihin natin, I think it's the fentanyl, ganun. May mga statements na ganyan yung kabila. Sabi ko, King Dad, the comment of Inday, hukain ko yan at itatapon ko sa WPS. Ganito yon. Okay, if you really want na ibaklasin natin yung statement na yan, that is hyperbole. Okay, she's allowed to say that. But
it gives a strong message. Wala kayong utang na loob. It is a reminder. Sino ba nagpalibing sa tatay nyo? Matapos ninyo, it's not just also the libing eh. It is the redemption of the Marcos family name made possible because of the Dutertes. And it started when PRD was very nice with Senator Amy. Kasi sabi niya, kaibigan yan si Amy kasi tinulungan ako niya nung eleksyon. Isa siya dun sa unang tumaya kay PRD nung kumakandidato siya. Tapos because of that, he allowed the burial. But I want to underscore, the burial is legal under the rules. The rules were set by the AFP. Simple lang ang rules nila. Veterano ka, pwede kang ilibing dyan. Ang father ko nga wanted to be buried there, pero my mother said na, di kita madadalaw dyan, masyadong malayo. But yes, it is a benefit of any veteran. Unfortunately, pag binasa nyo talaga yung rules, wala dong exceptions. Walang nakalagay unless galit sa inyo yung mga tao at nag-people power revolution dahil sa iyo. Ngayon, ito yung problema ng mga dilaw. Since the time of Cory, yan na po yung rule. Hindi nila binago so that maban si President Marcos from ever being buried there. So because they were lazy or they thought that they could hold on to this exception forever, pagdating kay Duterte, a simple look at the rules and it indicates na pwede si Marcos malibing doon. Walang rule that says hindi siya pwede. Okay? So, based on that, sinabi ni Presidente Duterte, the Supreme Court also upheld that. Now, when VP Inday brought up that matter, she parang ang sinasabi niya, look, you Marcoses, na pwede no president wanted to touch this issue. No president wanted to gain the ire of the yellows and of the people, the guardians of morality and all of that in preventing a Marcos burial. Pwede namang sabihin ni Duterte, sige, sunod na presidente na mag-decide niyan, hindi pa muna ngayon. At ang magiging reason niya will be national security, which was the reason for every president even before that, national security. Hindi nila sinasabing hindi ngayon, sinasabi ng mga dating presidente, hindi sinasabi ng mga dating presidente na hindi pwede, pero hindi pwede ngayon for considerations of national security. President Duterte could have done that exact same thing but instead said, the law says this, o sige, ipalibing natin yan. Which means that when President Duterte had the senior Marcos buried, he was going against the norm. He was upheld by the law, but he was also going against the norm and quite possibly the public sentiment. So, because he is a consummate politician, he also made sure that it was going to be an acceptable decision. And so he in fact helped to whitewash a bit of the Marcos quote-unquote legacy, kumbaga, to make it acceptable. O, hindi sige, nilibing natin dyan. Acknowledgement na veterano si Marcos. Eh, yung problema kasi dun sa mga dilaw, ang mga argumento nila ganito, hindi naman siya hero. Hindi naman hero lang ang nakalagay doon despite the name. Mga veterano, which we considered hero. We consider na heroes. So, hindi ganun kaano yun. Yung, kumbaga, the reason VP Inday was using this hyperbolic statement is this. It's a reminder. Si PRD, going against the norm, shows to uphold the law. And in that sense, may utang talaga itong mga to because in burying the father, PRD helped to clean up the image of the Marcoses. This cleaning up of image is actually what helped propel BBM into the presidency, especially with VP Inday Sara by his side. It was the Duterte's endorsement that whitewashed the memory of their father, the dictator. Sabi ni Jessie, tumaya na po ako ng loto. Pag nanalo po sa 2028, may funds na po kayo sa akin. Takbo na po kayo ng senador para may team po si VP sa. Salamat po. Sabi ni Leslie, it was a revelation to me that she asked B for the DND. Galing, I admire her more. And she was turned down. Alam niyo kung bakit importante na dapat yun ang hawak niya, yung DND? Hindi lang po yung makikita niyo dito, yung tingin ng mga Marcos sa kanya. Kasi VP Inday could have held the DND position and protected the president from there. Instead, nagduda si na BBM, bakit ang DND gusto mong hawakan? Para ikudeta si presidente. Do you see the mindset? Do you see how suspicious they were from day one?
walang ginagawa si VP Inday kung di tumulong sa taong bayan or tumulong sa sa sektor niya. But she was rewarded with suspicion. Ang sinasabi nga niya they were merely tolerating me. Totoo yan. And yan, at least yan, nasaksihan ko yan. Sabi ni Ma'am Christine, #never again is alive again. May we do right and do better than the old quote-unquote advocates for it. Uh, the hijackers of 86, those who just wanted to replace the old power. Cutie Cherry Call says, mag-like and share naman po kayo. Uy, salamat. Di ko nga pala po nasabi, huwag kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Pwede po kayo kung mag-subscribe sa aming YouTube channel para meron kayo parating notification. Sabi ni Win, galit na galit yung mga tanso sa page ng Contreras dahil dun daw sa paghukay kay dating President Marcos Sr. Pero hindi nila balikan sino nagpalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Oo. Pinipersonal kanila, attorney, sabi ni Ning. Gusto crucify you for some decisions you made in the past. Lol, ayusin yung utak nyo, peeps. It's the same kind of people who want to crucify VP Inday for running for Vice President. But like I keep saying, para sa kanya kasi tama yon because yung level of preparedness niya, gusto niya VP talaga. And para sa akin, yes, kung nagpresidente siya and she made 1 or 2 mistakes, ikukudeta siya nitong mga nakaupo. Iisipin nyo, kung si Tambi ang speaker, or whatever position he was in, I'm sure mag-aambisyon yung mga yan and try to take her down. So tama yung nasa position siya ng VP to check this. Sabi ni Kuya Boobs, yung BSQ, tama, BS. Sabi ni Rayo, elites will always be elites, kaya better to stand for the Dutertes who stand for us. Sabi ni Ma'am Christine Love, Sarah pointing this out, talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras, hindi ba dapat iniisip mong mga taong gutom, presyo ng gasolina? Doesn't that sound familiar? Sabi ni Jongski, I'm solid Ilocano from Pangasinan and my roots are from Ilocos. Maka-DDS po kami. Puro kalokohan ginagawa ni B. Puro pledge pag pumupunta ng ibang bansa. Paul says, yung mainstream media ngayon, todo suporta kay BBM. Pero noon, puro negatibo. Sila, ano ba talaga MSM? Power begets power and proximity to power creates the impression of power. Lauro Cruz says, at may lugar talaga dyan sa libingan ng mga bayani para sa presidente. Totoo din po yan. Kasi no matter what they say, legally and validly at no contesting election in 1965 or 64. Please correct me kung anong year. Sabi ni Win, yes, attorney, si President Duterte talaga ang daan kung bakit mas lumambot ang mga tao sa mga Marcos. Tingin ba ng mga tanso, kung dilaw pa rin na nasa mas mataas na posisyon, malilibing ba sa libingan ng mga bayani? Makakabalik ba sila sa Malacanang? Yes, sabi ni Florent, same thing. May Hiron says, mga kababayan, bigyan pa natin ng regalo ang ating mga sarili sa Pasko at para sa bayan. Iregalo natin ang pagka-presidente kay Sara sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Like and share na po. Sabi ni Mama Marisa, may nasabi din si Attorney Vic, si VP during campaign nila, may baon lang food, kumakain daw mag-isa sa car at lagi may bagoong nadala. Ay kay Inday Luding. Evelyn Pasilio says, plastic si Emmy sa mga Duterte dahil may plano siya kay Tatay Digong para malibing ang ama niya. Sabi ni Leslie, I was just tolerated. Quote, I was just tolerated because I was useful to them. Unquote. But now persecuted na siya kasi wala na silang makuha kay VP. Drag me to hell. Lol, lakas mang asar. Totoo yan. Sa totoo lang, they don't need to drag her to hell because the way the country is being run, it seems like all of us are already in it. I'm sitting in traffic right now. And hindi naman ako mareklamo sa traffic. I think this is already going to be a fact of life here. But
mahal ang pagkain, tubig, kuryente, internet, or kulang ang trabaho, kulang ang healthcare, nilipat pa ang pondo ng PhilHealth to the Office of the President indirectly by reverting it to the National Treasury, where they now have access to it through the unprogrammed funds. Sino bang matutuwa sa mga nangyayari ngayon? What is your reaction sa political reconciliation daw ni BBM? Did anybody say reconciliation? Sino nagsabi nun? Kita pa yung todong ngiti ni Bam Aquino. Naggagamitan na lang sila, gagamitin ng mga dilaw sila Marcos para makabalik sa politika, and then once in power, they're going to try to grab it. So muli, maraming salamat kay Benji Pugales, kay Jebet, kay Way I See It. Maraming salamat po sa inyo. Kayo lang po ngayon, mamaya pa ako mag-live sa TikTok. Sabi ni Tripping Pinay, in reality, Amy ang totoong brain sa lahat. Pinudulot niya si PRD before and now Sarah. She really knows how to play the politics. Jerry says, maayos po sana palagi ang iyong kalusugan. Kaunon din sa buong pamilya at kasamahan ngayon dyan. Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po isumite, counting machine, ko na sana ang aking papel, pero dahil blanco ang aking presidente, pero nagbagong isip ko, inilagay ko o nag-shade na lang ako para sa President BBM. Pero ngayon, nang hinayang ako dahil isa sa mga 31 millions na nabudol. Babawi na lang sa unang hakbang ngayong botohan 2025. Ibagsak ang mga kandidato na Jolobo is strong, says never sa bangag, let's reject his team. The Pied Piper says, subukan sana ng Huadcom na i-contempt si Tatay Dix para hindi rin sila makalabas ng Congress pag sumugod ang mga DDS doon. Tingnan natin ang tapang nila kung hanggang saan. Dapat eternity magsama-sama mga former members ng Supreme Court para matulungan with PhilHealth issue. Former members ng Supreme Court. Andun na, nag-file naman si yung dalawang Justice Carpio, di ba? Justice Carpio Morales and Justice Carpio Antonio Carpio. So, let's see, 3 na po ang petition sa Korte Suprema. Insincere moment, sabi ni Faye, yung kawalang support sa helicopter service ni VP Budol. Helicopter service? Alam nyo ba, merong nung una, at saksi tayo dito, na sinasabi ang Pangulo na VP Inday can use the presidential jet anytime. Nagpasalamat pa nga si VP Inday doon. As it turns out, hindi pala niya pwedeng gamitin anytime or anything. Mas madalas po gamitin ni SAP Anton Lagdameo. Paul Ginto says, hinihintay ko si Amy. Anong sasabihin niya sa sinabi ni VP natin? Hindi yan kikibot. And she will ignore the issue. Bastahan tayo. Kasi kahit anong sabihin niya, if she responds to that, lalaki yung issue. Christine said, BBM said the political reconciliation. Attorney Cheese paved the way daw. Try pa rin ni BBM lokohin mga to. Alam natin na friendly friends cut from the same cloth ang Dilaw and Marcos. Ay nako, totoo yan. Sabi ni Ma'am Christine, BBM, SP Cheese was taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Ay talaga. Whoa. That's impressive. That's impressive because now we have it fully documented. The people who are involved in this quote unquote reconciliation. I hope they do well because mas marami pa rin tayo.